Naabutan ko si Brad, nagsi-shredder para sa pagkain ng ating mga alaga. Hapon na makapunta ko dito sa farm dahil nga kaninang umaga mayroon akong order. Nagpunta kami ng Burawin at saka biglang may nag-order, urgent. Meron talagang negosyo. Minsan meron, minsan wala. Oh. Saktong-sakto. Nagbigay na si Brad ng patuka sa ating mga alagang heritage chicken. Gandahan kasi nabubulunan yung mga manok. Nagkakalat. Pag bibibiran, nilagyan mo na ito? Takip? Orang yung butagi. Parang bago pa to. Lagyan natin ng tanglad dito, Brad, para hindi pumunta dito yung mga kuto ng manok. Ang haba, oh. Laki. Pero ito talaga, sayang. Merong crack. Bawat harvest, hindi talaga maiwasan na merong crack. Tayong kakain yan. Pag may crack, tayong kakain. Ito, ang ganda ng eggshell, kapal. Pero ito, oh, light brown. One, two, three, four, five, 10. Ito, Brad, lagay mo ng suporta, baka biglang binagsak. Ang sarap pala mag-harvest ng itlog ng ating mga alaga. Nung una nasanay na ako na hindi tayo nag-harvest dahil hindi nangingitlog yung ating mga alaga. Pati yung ating mga subscriber naghahanap. Nasaan na yung itlog ng ating mga heritage chicken? Ito na ang hinahanap niya. Yan ba daw, may itlog? Baka tukain, sayang. Gumawa sila ng parang puga dito, ah. Mayroon din dito nangingitlog sa ibaba. Oh. Mas maganda yung parang may artificial na itlog na nabibili. Mas mainam na mayroong isang itlog lagi doon sa bugad para pag nakita nila na mayroong itlog, doon sila laging nangingitlog. 14 sa araw na ito, mga kaparmas, ang ating harvest. 10, 4 dito. Sinisilip ko yung mga gilid. Pinsan kasi meron pa isa-isa. Hindi gala, Brad. Tama talaga yung aking naging desisyon na unahin yung pagtayo ng flower shop kaysa dito sa Triangle House. Kasi nagkasabay yun. Pinagpilian ko yun kung ito ba yung aking itutuloy o magtatayo tayo ng isang shop. Yung pinagpilian ko, agribit at saka flower shop. So since si Mrs. ang palaging magbabantay doon, ako pupunta dito, babalik na naman doon, napili ko ang flower shop. Tamang tama dahil kita nyo naman mayroong mga nag-o-order, mayroong pumapasok na pera. Ngayon, tulad ng aking sinasabi, pag naging smooth na yung daloy, dito na yung Triangle House, tatapusin ko na. Kunting kimbot na lang yan, dingding, kabilaan, CR at saka kitchen yung ating ilalagay. Si Brad nandun nagpapakain na ng ating mga alaga. Kanina may nag-order ng rush, 2 dozen na red rose at saka mayroong balon at nagpabili ng Goldilocks na cake. Sa Goldilocks na cake
naglalagay lang ako ng service charge. Mga 10 minutes lang naman papunta doon sa Goldilocks. Nag-additional ako ng 200. Okay na yan. Pakain ni si Brad ng mga native na manok. At saka nandito yung Muscovy duck. Yung last, yung Peking duck. Ayan yung aming pinakauna na sinurprise namin ni Mrs. Hindi na masama sa isang first timer. Hindi naman first timer kasi yun talaga yung aking trabaho bilang isang florist o flower maker. Pero si Mrs. first time niya yung magbibigay siya ng message, babasahin niya sa customer, nag-uusap kami paano namin papagandahin, i-improve yung aming serbisyo sa aming customer. Kasi hindi lang bulaklak yung aming serbisyo sa customer. Hindi lang pagbibigyan ng bulaklak. Yung aming gusto, makapagpasaya ng tao, mapasaya namin yung customer mula sa isang customer na nag-order patungo sa ating customer na pagbibigyan. Sa mga customer na mag-o-order sa amin dito sa Leyte, yung aming ipapangako hindi lang bulaklak na ibibigay namin sa customer. Ang gusto namin ay matouch, ma-surprise ang iyong pagbibigyan. Gusto namin ang iyong mga mensahe at gustong ipahiwatig na messages maging memorable para sa iyong pagbibigyan at masatisfied yung ating customer. Kaya thank you sa mga customer natin kanina at mga naunang araw at sa susunod pa. Brad, away muna ako. Balik ako sa flower shop. Si Brad muna ang bahala dahil mayroon pa kaming order para bukas mula dito sa amin patungo sa Tacloban, Leyte. City na pala ang Tacloban, mga kapartners. Yan po yung aming ihahanda, yung order para bukas dahil umaga pa. Kasabay nun, pupunta kami doon sa nagprint ng resibo, yung resibo namin na BIR receipt. Kasi Sabado pinapabalik doon, pinapapunta doon para kunin yung resibo. Kasabay nun, pipick upin din natin yung ating 50 na Peking duck. Para hindi sayang yung gasolina, kailangan naka-organize yung ating lakad. Kaya balik muna ako dun sa shop. Bumisita lang ako dito para mag-harvest, tumingin kung ano ang nangyari dito sa ating mini farm. Ayos naman. Yung ating mga manok, tuloy-tuloy ang pangingitlog. Si Brad, okay naman. Mapagkakatiwalaan. Uwi! Uwi. Susunod sa kalsada yan pag hindi pinauwi. Uwi. Pasaway ka Jigger at saka si Dexter. Uwi ha. Uwi muna ako. Susunod kasi doon sa gilid ng kalsada. Baka kunin ng iba. Pero wala namang ibang kukuha. Kilala lahat ng tao dito. Balik muna ako doon sa shop. Baka mayroong customer. Ako kasi ang gumagawa ng mga order. Si Mrs. tinuturuan ko. Para pag mayroon ng order na wala ako doon, kayang-kaya niya. Sa pag-aalaga ng fresh flower, sa akin, every 2 days kailangan putulan. Kahit ganyan lang kailangan matanggal yung luma para makasipsip ulit. Kaninang umaga, pagdating ko dito, yung ating chiller nag-yelo. Kaya yung aking naging diskarte para hindi sumagi sa bulaklak, nilagyan ko ng papel. Kasi ang mangyayari niyan, pag lumapat yung bulaklak o yung petal sa ice, automatic yan, sira.
ito yung mayayari niya, no? Parang nabubulok. Ganyan, no? Ayan, ganyan yung mayayari. Ito buhay na buhay pa ito. Kaso, dumikit dun sa may ice. Ayan, sira yan. Kahit gaano pa yan ka-fresh, pag nasubrahan sa lamig yung bulaklak, sira ho yan. Ito, sirang-sira na, wala na. So, basurahan na yung tapon. Ito lahat, ikakat ko yung stem, tatanggalan ng mga dumi, at ibabalik. Then, uuwi na kami dahil bukas, mayroon kaming delivery. Pero bago tayo magpaalam, para sa ating mga ka-farmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay taos-puso po kami nagpapasalamat. Magandang araw at God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.